incentive ng inyong kasamahan, ibigay ninyo. Dahil wala silang sideline, kaya umaasa sa incentive na ibibigay ninyo. Wala na bang matino na Pilipino? Ha? Wala na bang matitino na Pilipino? Diyos ko, Apo, sarap yung pagtitigbasin. Ting-ting. Nag-iinit na naman ako. Bakit puro nakaw ang iniisip natin? Bakit puro na ang iniisip nyo ang personal, pati pamilya nyo? Ito naman pamilya nyo, nakakaya nyo. Na ang pera galing sa nakaw, nakakaya nyo. Mga inayupak rin kayo. Alam nyo, inyong kasama sa bahay, alam nyo kung nagnanakaw o hindi. Kasi alam nyo ang sweldo nila. Kinukusinti ninyo. Kaya mga walang hiyaring kayo. Kaya nga sabi ko nga, pag nag-reboot ang gobyerno, dapat, pag nasintensyahan isa sa membro sa pamilya, damay lahat, ikulong. Para yung mga takot, mga malalambot ang puso, babawalin niya ang kasama niya sa pamilya. Ayaw ko yan, balik niyo yan. Ayaw ko mapahiya, ayaw ko makontroversial, ayaw kong makulong. Ganon, di ba? Pero mayroon naman tayo eh. Pero bakit hindi na-apply? Di ba? May principal, may suspect, mayroong tinatawag na accomplice in accessories to the crime. Eh bakit hindi nasasama ang pamilya? Halimbawa, asawa. Yung asawa sigurado, sikindari na yan. Kasi siya ang nagtatago ng pera. Pangalawa yung anak. Ha? Bakit walang batas na ganun? Dapat may batas sa Pilipinas na ganun. Kasi napakawalang yan ng ibang Pilipino. Ang daming mga issue, mga kaibigan. Ang daming issue. Ang daming issue. Ang daming issue na problema. Gumagawa sila ng issue para mapagtakpan ang problema na nagaganap sa Pilipinas. Kaya naawa ako sa bansa natin eh. Naawa ako sa bansa natin. Sana mga kababayan ko, tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami maribot ang sistema ng gobyerno. Hindi namin kakayanin. Kaya magtulungan tayo. May mga kasamahan tayo. Nakapokus lang naman sila sa social media. Ang tatapang sa social media. Ang tatapang sa social media. Pero wala naman nagagawa sa ground kasi ang kailangan natin yung leader na matapang at may tao. Mahirap naman leader matapang ka, wala ka rin tao. Hindi rin tayo magtatagumpay, di ba? Hindi tayo magtatagumpay. Matapang ka, wala ka naman tao. Sino isasangga mo? Sarili mo. Ay talagang kulungan ang diretso mo. Pero kung may dala ka na 100,000, ay sigurado ako na maaaring magtagumpay tayo. Halimbawa, ilan yung mga leader sa atin dito? Ilan leader sa atin dito? Bawat leader, kahit magdala lang ng mga 10,000. Kung 10 yun, di 100,000. Kung mayroong 100 leader, di may 1 million tayo. So yun yung objective natin. Magkaroon tayo ng kanya-kanyang tao. Hindi na lang tayo pur dada social media. Okay lang kung you are a purely vlogger. Okay lang yan kung your objective is to vlog only. Hindi ko kayo dinidiscourage.
Pero pag-igihan lang natin how to convince the Filipino sa mga vloggers na pro-Filipino in anti-corruption. Yun ang kailangan natin. Pag-igihin nyo. Pero yung nagbablogger na isa naman siyang leader na kuno, ay dapat ipakita mo na may tao ka. Ha? Dapat may tao ka. Tawag kita. Ha? Dapat may tao kayo. Ha? Para manalo tayo. Puro namang okay lang kung ka, sabi ko nga, kung vlogger ka, no question tayo dyan. Kasi vlogger ka, yun ang objective mo. Pero ikaw yung nagsasabing mga leader ka, maraming tao, tapos wala ka rin madala. Ay, sabihin mo na vlogger na lang ako or supporter na lang ako Hindi mag-assume ka na leader lang. Kasi umaasa kami na leader ka. So ibig sabihin, pag sinabing leader ka, may dala kang tao. Now, yung mga planner, yung mga talagang nagpaplano lang, hindi natin ni-require doon yung sinasabi ko na grupo na leader. Ano mga kaibigan? Leader. So, ganun ang gagawin natin mga kababayan. I need effective leader. We need effective leader. Anyway, kasi tinitingnan ko lahat ng organisasyon. Sa ngayon wala ako nakikita na tunay na leader. Sa ngayon wala ako nakita na tunay na leader. Kasama na rin ako doon. Kasi pumalpak na rin ako. Na ako pang sinisisi ngayon. Hindi pa ako naging leader na yung leader na nag-organize na nagpasimuno. Lagi ako nasa subordinate. Hindi ko pa nasubukan na ako lahat ang responsible. Kaya dapat sa akin nakaatang yun. Pero hindi pa hindi pa ako naging leader. Nung nagsimula kami ni Captain Dado sa Filipino Guerrilla Forces, deputy lang ako. So hindi ako naging leader. Hindi ako nagpaplano. Nag-reinforce lang ako at to implement what is the plan. Ano? Kaya dito sa Armed Forces, alam mo, chief of staff ka. Pag chief of staff ka, ikaw yung matapang, ikaw yung bastonero. Kaya ang lagi napapasama lagi, kahit na sa in-history, sa Armed Forces, ang napapasama lagi, chief of staff. Bibigyan ko na history. Sorry for the, Sorry sir, sa mga sir ko Sa 2ID, Yung chief of staff, mabait. Mr. ni Captain Dado ito, yung number 1 nila sa army, si Colonel Gadot, hindi nag-colonel yun kasi mabait nga. Hinarang siya ni ang naging boss niya si General kalimutan ko. Sorry sir, nakalimutan pangalan mo. Pero sana kung mabanggit ko, diba? General Sigubia. Hindi sila magkasundo kasi General Sigubia, warrior rin, talaga matapang. Talaga nag-implement siya. Ang gusto niya na mangyari, mas matapang sa kanya yung chief of staff niya. Talagang mabait si Colonel Gadot. Kaya medyo hindi sila nagkaintindihan. So, ganun ang nangyari sa amin ni Captain Dado. Mabait si Captain Dado na warrior. Ako, mabait at saka warrior. Pero ang problema lang, ako ang mag-implement ng mga instruction. So, dapat ako maging mahigpit kasi nga nakasalalay sa akin. Pero pag sinabi ng commander, ganito, wala tayong magagawa. So, napasama ako because of I want to implement his planning. His plan, what I mean. Ang problema ako napasama. Okay lang. Kasi kasama yun, napasukan kasi kami ng mga intruder, infiltrator. Mayroong pumasok, hindi nalaman ni Captain Dado na sitwasyon yun, na ginagamit na pala siya. Ayun, later to find out. Sa kanya ko rin narinig sa vlog na napasukan kami. Narinig ko sa kanyang vlog na napasukan kami. Talaga naman napasukan kami. Tingnan mo, ang Luzon ko organized. May mga feedback sa akin. Totoo yun, sir. Inuopera na nga ako, suswelduhan ako Mga retired yun So,
Hanggang Mindanao yun. Kinounter yun. Dahil alam nila na I am very effective on organizing dahil alam rin ni advisor ni Bongbong Marcos na magkasama kami dati. Kami ang nagpalakas sa Bongbong Marcos. Ako ang nag-organize na laban kay Sara Duterte nung sinasabi na baka mang-agaw si Inday Sara ng posisyon. Nag-organize, inorganize ko yun. Ha? Na labanan ang Duterte, ang Inday Sara kung may gagawing aksyon. Ngayon, napansin ko nga na ginagamit lang ako, kumalas ako. At nagkita kami ni Captain Dado. At alam ni Captain Dado na nagsanib pwersa. Tinawagan siya kung pwede makuha siya sa side ni Marcos. Hindi siya pumayag because may prinsipyo rin si Captain Dado na hindi siya pwedeng mabili kahit anuman. Kaya lang, dito sa AGF, nagkagulo. Anyway, that's part of the game, ano? That's part of the game. Pero nakakabangon na tayo, Filipino Guerrilla Forces. Oy, mga Filipino Guerrilla Forces, ano? Tuloy lang ang ating pag-organize. Time will come, gagamitin natin ang pwersa natin. Ngayon, magkagira na tayo sa China. Kasi nga, maraming matatapang na sundalo. General Brown na hinahamon niya na yung China. Mayroon na daw taktika, pero pang 30 days lang. Pero yung ino-organize namin ni Captain Dado, hindi pang 30 days. Habang buhay, lalaban tayo. Sa ground lang. Sa ground lang. Pag lumapag ka dito, Chino, patay ka sa amin. Pag lumapag ka sa Pilipinas, patay ka sa Filipino Guerrilla Forces. Ano? Pero kung by air, by water, ay patay kami. Pero by land lang. By land, warrior. Hindi kayo mananalo sa amin, Chino. Huwag lang gamitan ng mga sophisticated na mga weapons dyan na galing sa langit. Ay, delikado. Wala kaming kakaya doon. Pero kung ground to ground lang, lalaban tayo mga kababayan. Kaya yung mga nagtapang-tapangan nyo, ikaw Tariela, ikaw una ko ibabala sa kanyon, Tariela, ang yabang mo. Mas magaling ka pa sa presidente. O inutusan ka ng presidente, kaya uto-uto ka rin, Tariela. Pero napapasama ngayon si Senador Marcolita, na kwando, traidor si Marcolita, traidor, ano pa yung matawag kay Marcolita? Hindi ko alam yung kwento, ayaw ko makinig dyan sa mga kwentuhan na ganun, yung labanan ng China with Philippine Sea, and the fortress. Bakit natin pagtalunan yan? Noong panahon ni Pinoy, na bininta ni Trillanes ang Pilipinas, di ba? Ang West Philippine Sea. Tapos ngayon, ang pangalan ni Trillanes, hindi na lumilitaw. Ang lumalabas na, ang Duterte na. Paano natin? Anyway, yun na lang muna mga kasama, no? Sana maintindihan niyo ako kasi nga gusto ko sana ang Pilipinas mabago ang sistema, maribot ang ating bansa. Kasi nga, puro nakawa na lang. Pag nanalo pa ang Marcos the next election 2028, another 6 years, mag-gera na lang tayo, mag-civil war na lang pagka ganun. Kasi kaysa naman na mamamatay tayo o mamamatay ako na hindi ko nakikita na bago ako mamatay, ramdaman ko lulubog ang Pilipinas. So gusto ko bago lumubog ang Pilipinas, sa palad ko nakikita ang kamatayan ng Pilipinas. Maraming salamat. At maaaring may magagawa pa tayo. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.